sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po at nasalanta po ng mga nagdaang mga sunod-sunod na bagyo na tumama po sa ating bayan. Ang ilan po sa mga ahensya ng pamahalaan ay may handog pong calamity loan sa mga affected residents. At isa po sa mga may calamity loan na ino-offer po sa ating mga kababayan ay ang Social Security System o SSS. Ngayong umaga, makapanayan po natin sa pamamagitan ng telepono si Ma'am Luisa Sebastian, ang head po ng Media Affairs Department ng Social Security System. Ma'am Luisa, good morning. Ma'am, good morning. We are live po sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Alright, ma'am, detalye lang po dito po sa calamity loan na maaari pong mga ma-avail ng SSS members. Paano po ito ma-avail po ng ating mga miyembro, Ma'am Luisa? Meron tayong tinatawag na calamity relief assistance sa lahat ng mga nabiktima. Hindi, lilinawin ko lang, Diana, hindi itong kasalukuyang bagyo at habagat na nararanasan natin since Saturday. Ito pong inoffer ng SSS simula kahapon ay yung pong mga membro ng SSS na nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Henry, Josie at saka Inday. So at saka yung habagat nung nakaraang buwan. So sila, yung mga membro natin dyan na nadeklara under a state of calamity ng NDRRMC ay maaari pong manghiram o mag-avail ng ating calamity loan, which you can loan up as much as 16,000 pesos. At yun naman pong ating mga pensioners dun sa areas din na na-declare ng NDRRMC last month under a state of calamity ay pwede rin po mag-advance 3-month pension. Okay, so clarification na naman, hindi pala kasama itong nito lang naapektuhan ng kakarating lang na habagat, pero noong mga bagyo, nung nakaraang buwan, kung saan nagdeklara ng state of calamity. Tama ka, Dayan. Pero oras na magkaroon ng deklarasyon, yung NDRRMC ngayon, kung anong areas ang under a state of calamity, asahan po nila in a week or 2 weeks, meron na po yung magkakaroon tayo ng resolution ng Social Security Commission para mag-offer din ng calamity relief assistance package dun sa ating mga membro na naapektuhan nung kasalukuyang habagat natin at saka bagyo, di ba, nung nagsimula nitong Saturday. Okay. So, ang prerequisite po pala ay kailangan may declaration ng state of calamity from the NDRRMC. Tama ka dyan, Dayan. Ang number one condition natin ay dapat may declaration siya ng NDRRMC. So, nakaantabay naman kami dyan. Actually, pag tiningnan mo yung mga lugar na naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo noong nakaraang buwan, sa kasamaang palad, sila rin yung mga naapektuhan ngayon yung ating mga habagat ngayon, kasi ilan dyan sa mga lugar na pwedeng mag-avail itong ating relief assistance package sa ngayon, yung mga bayan ng Pangasinan, tapos yung sa Bulacan, yung Paumbong Bulacan, Kalumpit Bulacan, Marilao Bulacan, Hagunoy. Di ba itong mga lugar na to, yun nga, nakadubog din sila sa bahasa ngayon So, tingnan natin yung sa Pampanga, Bataan. So, basta po kasama, actually Marikina is also part of the NDRRMC declared areas last month. So, sila po, tatakbo po yung programa hanggang November 12. So, any SSS branch po, kung pwede po sila mag-apply nitong ating relief assistance, calamity relief assistance. Okay. So, ano pong mga forms ang kailangan nilang pirmahan at mabilis po ba, ma'am, ang pagpoproseso nito pong mga relief assistance na ito, Ma'am Luisa? Opo. Ang kailangan lamang po, meron lang tayong application form. And then, mayroon lang tayong nire-require na affidavit na syempre dun sila nakatira sa area o nagtatrabaho din sa area na yon. Yun lamang dalawang dokumento na yon, syempre magdala ng ID. Yun na, in 3 to 5 days, makukuha nila din yung loan assistance nila, calamity loan assistance nila in the branch where they applied. Ganun po kabilis. Alright, Ma'am Luisa, dun sa mga kumbaga, miyembro na naapektuhan nga nitong mga nagdaang bagyo at kung saan nagdeklara ng state of calamity, pero may mga existing loans pa
pwede rin sila mag-avail nito, ma'am, itong relief Ang maganda assistance dito na sa ito? ating calamity loan, it's a separate loan window dun sa ating salary loan, regular salary loan program. Tama ka dyan, Diane, under dun sa ating regular na salary loan, kailangan nakabayad ka na ng kalahati ng existing loan mo. Pagkatapos, kailangan anniversary date na ng iyong salary loan bago makapag-renew ka. Now, this time, itong calamity relief assistance, dahil talagang ito ay tulong sa mga biktimang ng kalamidad, ng mga miyembro ng SSS, it's a separate loan window. So regardless kung mayroon pong existing na salary loan, ay maaari pong mag-avail nitong calamity loan natin. Support. Ang isa lang talaga na hindi makakapag-avail dito, yung may mga outstanding obligation under the loan restructuring program with penalty condonation. So other than that, at saka syempre yung mga may final claim na, yung mga nag-apply na for retirement or total disability, sila lamang yung hindi makakapag-avail nitong calamity loan natin. Pero maliban sa dalawang grupo na yon, lahat po ng mga member natin na nakatira at nagtatrabaho dito sa mga areas na deklarado ng NDRRMC last year na naapektuhan ng typhoons Josie, Henry, Inday, gayon din yung mga bagyong habagat noong nakaraang July. I think this was like 2 to 3 weeks ago lang din, di ba? So, yun ang ating bibigyan ng tulong sa ngayon. Pero mag-abang po sila dahil pag may dineklarang mga lugar na apektado din nitong ongoing na habagat natin, mag-aabot din po tayo ng ganitong programa, nitong ating Calamity Loan Assistance Package. Naku, ma'am, salamat sa mabilis na pagresponde ng SSS kasi once declared talaga ng NDRRMC under state of calamity, ay ready na po ang SSS para kumbaga i-open sa mga SSS members itong inyong Calamity Relief Assistance. Oo, tama, Dayan. Kasi yung loans, ito ay short-term relief talaga para sa ating mga membro. Sa amin nga sa SSS, ang tingin namin dyan, pribilehiyo. Kasi syempre, kung sino yung mga actively paying members, sila yung nakikinabang dito sa ating salary loan privilege. Pero sa ating mga membro, ang tingin nila dyan ay benepisyo nila. Okay. Yun ang pagtingin nila dyan. Kasi nga, yun nga, pag sa oras ng pangangailangan, gano'n naman ang SSS, magkasakit ka, mga nakais, yun naman, dun mo naman maaasahan ang SSS. Thank you for that, ma'am. Ma'am Luisa, bilang panghuli na lang, invite niyo po yung ating mga SSS members na naapektuhan po ng mga nakaraang bagyo nitong last month para po i-avail itong inyong Calamity Relief Assistance. Opo, sa ating pong mga membro na nakatira sa Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Antique, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro, Ifugao, at ganun din po sa Marikina City. Meron pong mga specific cities, areas na deklarado dyan ng NDRRMC. Samantalahin po natin yung mabuting pagkakataon at nag-o-offer po simula kahapon ang SSS ng Calamity Loan Assistance Package. Punta lamang po kayo sa any SSS branch para po mag-apply nito. Mabilis lamang po at in 3 or 5 days makukuha na po ninyo yung inyong calamity loan. Ma'am Luisa Sebastian, thank you for joining us on the line at mabuhay po ang Social Security System. Mabuting araw, Dayan. That was Ma'am Luisa Sebastian, ang head po ng Media Affairs Department ng Social Security System.